Hello, my name is Kay Grampich, short for Casumbrerang Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Casumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. What happened, Toto? You have forgotten the big book? Our vocabulary term is platitudinous or platitudinous. Platitudinous or platitudinous. Puntahan kaya natin yan si Toto, Mr. Dictionary. Tinan mo yung tsura niya, pagala-gala dyan sa city. Ang platitudinous, mga sombreros, or platitudinous ay adjective. Ito po yung paglalarawan sa isang comment, sa isang statement, or sa isang remark na parating ginagamit or kadalasang ginagamit kung kaya hindi na siya interesting, nawala na yung sense, parang wala nang press. Parang hindi siya, nawala na yung kapreskahan niya, mga sombreros, parang ganun po. Ang mga possible synonyms po natin dito ay cliched, commonplace, trite, hackneyed, kung napanood niyo yung vlog natin about hackneyed, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay Libra Oxford Dictionary. The whole speech Marion delivered was somehow platitudinous and hackneyed. Platitudinous or platitudinous. Speech versus speak. Speech versus speak. These two are somehow confusing, right? But speech is a noun and should only be used as a subject in the sentence, where speak is a verb, therefore this one is the action of the subject in your sentence. Yada yada. Marion. Do you know Marion Donovan? Si Marion Donovan, mga sombreros, ay ang nag-invento ng disposable diaper. Tama po. Pero marami pa siyang mga inventions, no? Bilang nanay siya, marami siyang mga DIY tips sa loob ng bahay at naging solusyon sa maraming mga problema ng mga nanay. Gumawa rin siya ng mga hanger, no? Nag-invent din siya ng dental loop. Yung dental loop parang panlinis siya ng ngipin na binenta niya pa talaga sa market. At isa pang na-invento niya ay yung soap dish na panghugas sa plato, yung sabon na panghugas sa plato na automatic na nagsisink or talagang na-absorb doon sa lababo. Rin po. Si Ma'am Marion Donovan with her disposable diaper invention. Si Marion Donovan, mga sombreros, according pa sa research, ay bata pa lang siya, meron siyang inventive spirit, no? Yung kabataan niya, parang ginugol niya sa pagiging curious sa isang bagay kung paano gawin to, paano i-invent yan, paano malulutasan to, paano i-solve yung ganyang problema, no? Ganun po siya. So, ano po ang sinasabi ni Lord tungkol sa pagiging youth o pagkabata ng mga kabataan natin ngayon or tayo bilang tao? Sabi dito, 1 Timothy 4:12, sabi niya, let no one despise you for your youth, but set the believers an example in, or set the believers as an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. For you, sabi niya, Psalm 71:5, for you, O Lord, are my hope, my trust, O Lord, from my youth. No? Ang mga kabataan natin, mga sombreros, ay dapat naging example daw sila sa speech, no, sa pananalita, sa conduct, sa ugali, sa pag-ibig, no, at sa pananampalataya at sa purity. No, nakakalungkot man kasi nga according sa research, ang ating bansang Pilipinas o mga teenage women natin dito ay isa sa may pinakamataas na pregnancy rate sa buong Asia, mga sombreros. Actually, number 1 yata sa Asia if I'm not mistaken sa aking research. Pero yun po, nakakalungkot man kasi dapat tayo nagka-cry out tayo para sa ating mga kabataan kasi hindi lahat ng alam mo yon, hindi lahat ng generation magiging part kay. So kung ano ang ginawa mo ngayon sa generation mo, ano yung ginawa mo para sa generation mo. So yun yung parang wake up call natin sa mga kabataan natin na wag nating sayangin ang ating panahon, ang ating buhay dahil lang sa kagustuhan nating magkaroon ng pamilya ng maaga, no? Hindi ko naman po kayo parang pinapuwersa, pero I'm just encouraging you not to not to give in to temptation sa lust, no, sa pagnanasa ng laman, kasi ito po yung magdudulot pa sa atin ng kahirapan, not unless kung talagang mayaman talaga kayo, no, talagang prosperous kayo, talagang pang mayaman kayo. So hindi problema sa inyo ang tinatawag na kahirapan or yung pagiging mahirap sa buhay. Pero kung ikaw ay hindi nakapagtapos sa magulang mo, mahirap na yung magulang mo, tapos ikaw nanganak ka pa ng maaga, so another set of problems sa next generation na yon. So I am really passionate about encouraging our youth, our teenagers na hindi dapat hindi nakatuon sa mga, alam mo yung sa panandaliang aliw, panandaliang sarap ang ating, panandaliang sarap ang ating
ang ating isip. Dapat isa isip natin na kailangan makapagtapos ko ng pag-aaral kasi magulang ko mahirap, yung lolo ko mahirap. So ako, pag i-repeat ko pa yung process, napakahirap na, no? Huwag po tayong, tawag dito, parang mababaw yung pag-iisip ba? Dapat na mangarap tayo, na mangarap ka bilang kabataan, na mag-aral ng mabuti at pagtapusin ang iyong sarili hanggang sa kolehiyo. Kasi dito sa atin, no, nakagawian na natin na ang edukasyon ang solusyon sa kahirapan. Kung kaya gawin natin na wag tayo mag-give in sa temptation. Yung mga naniligaw or yung mga nagpapaligaw, makapag-antay po yan sila, ha? Sinishare ko po ito dahil mahal ko po kayo. I'm really concerned about our youth, our teenage, especially what I'm doing in my generation. In our generation today, at least I pray that will bring impact, especially to our youth na sinasabi nating pag-asa ng ating bayan. But I will say, Christian youth are the hope of our motherland. Alright, so let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Fried chicken, nagmula sa manok, may scientific name na Gallus gallus domesticus. Alam niyo ba na si Peanut ay isang uri ng bantam breed na pinakamatandang manok sa buong daigdig, mga sombreros? Pagmamayari po siya ni Marcy Darwin na tagang Michigan, USA, na isang retired librarian. Isinilang si Peanut, medyo nakakalito, di ba? Si Peanut ang pangalan niya, pero chicken naman talaga siya. Isinilang po siya noong taong 2002. So kung susumahin natin, today is April 2023. Ay mahigit na po siyang 21 years old, mga sombreros. That's according sa Guinness World Records 2023 data. Muli po ito po sa 2023 data. Muli po ito po sa Dennis, aka Kuya Kim 2.0, tagsasabing sabayan nyo kami ang buhay ay magsalala ng giniyang salala ng giniyang faith of love pagsulod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. While Toto is still in the city, our vocabulary term is rumpus. Rumpus. Hindi ka na nahiya, Toto? Itsura mo may pulbos ka tapos dyan ka sa gitna ng city. Mr. Dictionary. Namiyas ni Toto, Mr. Dictionary. Ang rumpus, mga sombreros, ay noun. Ito po yung tawag sa ingay, sari-saring ingay, pinaghalo-halong ingay, mga sombreros, na gawa ng mga taong nagrereklamo. Yan, so medyo hindi natin ito gusto. Ang mga possible synonyms natin dito ay commotion, uproar, tumult, noise, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay leave it up, Mr. Dictionary. The fans of Douglas kicked up a rumpus when the concert was cancelled. Rumpus. Kicked, kicked, kicked. Notice the final T sound. Kicked. This rule is also applicable to words ending in K or CK with the past tense forms. Alright, so pack, packed, bake, baked, hack, hacked, kicked, kicked, yada yada. Douglas, Douglas, Douglas. Do you know Douglas Engelbart? Si Douglas Engelbart, mga sombreros, ay ang Amerikanong inventor na nakaimbento o nag-imbento ng mouse ng ating mga computer at laptop ngayon. Salamat po, Sir Douglas Engelbart. Sabi niya,
His dream was to use computers, okay, and connect individuals, allow them to share and update information in real time. Ganun po katindi, or ganun po ka-powerful pag may dream ang tao. Pero kailangan mong pagtrabahuan or kailangan may gawin ka sa iyong dream or pangarap. Kasi ang dream na wala kang ginagawa, so useless din po. Nga ba nang sabi? Pero yun po, Sir Douglas Engelbart in his invention, mouse. Nagsimula ang invention ni Douglas Engelbart, mga sombrero, sa isang dream. Meron tayong uri ng dream. May dream na talagang literal sa gabi, pag natutulog tayo, or pag natutulog tayo ay meron tayong dream, at yung dream na pangarap, no? So, either way ay babasahin po natin sa Biblia, mga sombreros. Sabi dito, Matthew 2:13, Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, and said, Rise, take the child and his mother, and flee to Egypt. Ito yung panahon ni Jesus Christ na isisilang na po siya. And flee to Egypt, and remain there until I tell you. For Herod is about to search for the child to destroy him. Daniel 4:5, I saw a dream that made me afraid. As I lay in bed, the fancies and the visions of my head alarmed me. Job or Job 33:15, nagsasalita siya sa panaginip, or si God sa panaginip at pangitain sa kailaliman ng gabi or kalaliman ng gabi kapag ang tao'y mahihimbing or nahihimbing. Ito, mga sombreros, ay panaginip sa gabi. Pero tayo bilang tao, may mga dreams tayo sa buhay, may mga pangarap tayo. Pero isa sa mga manifestations ng mga binasa natin ay God is the God of dreams. Alright? Sometimes nagsisimula sa panaginip, nagsisimula sa pangitain, nagsisimula sa pag-iisip, nagsisimula sa, at then nagbubunga siya kapag wini-work out mo yung dream na iyon into reality. Ang dream kasi, mananatiling dream lang yan kapag hindi mo win-work out, kapag wala kang gawin, kapag hindi mo binalasa yung mga ingredients, hindi mo ginawa ng steps, hindi mo ginawa yung first step, second step, third step, and so on, para magiging totoo or magiging real ang panaginip or ang dream or ang pangarap mo na yan, okay? So, ang nanatili mga nangarap 10 years ago, pinangarap mo na ganito, hanggang pinapangarap mo pa rin na ganyan, so may mali o may problema, baka wala kang ginagawa, no? Baka hindi mo pa ginagawa ang first step, no? At nangangarap ka na lang hanggang ngayon, pero hindi po dapat yan. Mangarap po tayo kasi ang Diyos po natin ay Diyos ng pangarap. And apart from God of dreams na, apart from God is the God of dreams na talagang pag natutulog tayo, no, may warning siya sa atin, and then may mga times na binabantayan tayo habang tayo nananaginip, no? May mga ganun no? And then yun nga, yung pangarap na dream na ginagawa or talagang isa pa mo, talagang gagawin natin para maisakatuparan. Alright, so let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba na ang kawayan, mga sombreros, ay isang uri ng grass or damo? May scientific name na Bambusa vulgaris. Kasama sa pamilya nito ang Haniwala kahit hindi ang palay, ang kugon, ang tanglad, ang tubong. Ang mga features or common sa mga grass na ito, mga sombreros, ay meron silang matutulis na dahon. Ayan. So matutulis ang dahon po nila. So pag nakita natin yung palay, na matulis din po ang dahon nila, ang kugon, at ang tanglad, and so on, ang tubo. And then, isa sa mga feature pa ng mga sombreros, isa sa mga features nila na tinutunin silang grass ay yung hollow stem. Ibig sabihin, meron pong butas sa gitna, no? So, wala tayong pag-sample, pero meron pong butas sa gitna ng, nakala ko ahas. Sa gitna po ng kawayan, meron pong butas, no? Meron siyang, hole. And then, pangatlo, mga sombreros ay yung kanilang mga ugat, no? Ang kanilang mga ugat, mga sombreros, ay wala silang main stem or yung malaking stem, hindi kagaya ng mahogany, ng nara, ng falcata or gemelina. Meron silang malaking stem or merong yung ugat nila ay merong malaking parang pinakapinunong ugat, no? Yun po yun. So sila po ay hindi or wala. So yun po yun, pero masarap po ito yung bamboo shoot nila, yung yan. Yung dabong. Ayan. Masarap po yan, lalagyan ng gata. So pero yun po, no? Yun po yung ating trivia, no? Damo po sila. Medyo nakakalito sa bamboo kasi bamboo tree nga ang tawag sa kanya, pero grass naman talaga. Pero mapadamo, mapakahoy, kahit ano pa man dyan, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong kawayan na beneficial at nakatulong sa ating bilang tao at ang biyaya ng Panginoon. Muli po, ito po si Kasumbrang Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabi,
Sabayan nyo kami. Ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love. Patuloy na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!